Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Junior pinatitiyak ang dagdag na pensyon para sa mga war veterans. Binigyang din ng kahalagahan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maayos na ang additional pension ng mga veterano bilang bahagi ng pagkilala sa naging kontribusyon ng mga ito para sa kalayaan ng bansa. Sa isang panayam sa Chief Executive sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Kabataan, inihayag nito na kailangan talagang gumawa na ng hakbang para ayusin ang pensyon ng mga war veteran, lalo na't kakaunti na lamang ang mga ito. Mula anya sa dating 5,000 ay nasa halos higit 1,000 na lamang ang mga ito. Marapat lang, sabi ng Pangulo, na kupkupin ang nalalabing mga veteranong nakipaglaban alang-alang sa kalayaan ng mga Pilipino. Sa ngayon ay nananatiling nakabinbin ang panukalang batas para sa additional pension ng mga war veteran na ayon sa Philippine Veterans Affairs Office ay nasa 25 years nang hindi umuusad. Samantala, binigyang diin din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa Pangulo, layo ng okasyon ngayong araw na ipaalala ang naging sakripisyo ng mga Pilipino, veteranong sundalo man o sibilyan noong World War II. Nais nitong iparating sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng pagiging makabayan at ng pagkakaisa sa buong bansa. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ang komemorasyon ng Araw ng Kagitingan ay idinaraos tuwing April 9 bilang tanda ng pagkatalo ng mga kawal ng Pilipinas at Amerika laban sa mga Hapon na naganap sa nasabing araw noong taong 1942. Dito rin nagsimula ang sapilitang pagmarcha ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo mula Mariveles sa Bataan at ito papuntang Capas Tarlac na tinaguri ang bilang Bataan Death March. Sabi ng Pangulo, palagian din nating bigyan ng kahalagahan ang spirit of heroism, hindi man sa battlefield kundi sa pang-araw-araw na hamon na ating kaharapin para depensahan ang ating sarili, ang sambayanan at maging ang ating bayan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Spirit of Filipinos working hand in hand with allies overpowered enemy forces stranglehold over Luzon. Through significant victories at the Balete Pass, Villaverde Trail and Besang Pass, it ultimately led to the defeat and surrender of the enemy later that year. Our world has turned many times since that war. We live in a different time now. Those who once faced each other in battle now work together for peace. So one might ask, is there still a need for heroes? Do we still have within us Filipinos that character of heroism that has defined us as a people for all our history? We need only look around us to find the answer. We see it in our veterans, some of whom are here with us today. They have passed on to us this shining legacy, this treasure for us to ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakahanda umano ang Taiwan Defense Ministry na tumugon anumang oras na maging marahasang aksyon ng China. Ito umano ang rason kaya naka-high alert ang air defense units. Hindi naman idinetalya ng Taiwan ang kanilang plano, ngunit kapansin-pansin na aktibong kumikilos ang kanilang air, land at sea assets. Ipinasilip naman ng Taipei ang kanilang lakas, ngunit sinasabing patikim pa lamang ito ng kanilang mga pasilidad. Samantala, itong bilang ng mga Chinese aircrafts na namataan sa bahagi ng Taiwan, inaasahang madaragdagan pa kasunod ng isinasagawang military drills ng Beijing. Inaasahan ng Taiwan na mas madaragdagan pa ang bilang ng mga Chinese aircrafts na namamataan sa kanilang teritoryo kasunod ng isinasagawang military drills ng Beijing. Ayon kay correspondent Jason Baculinaw, na simula pa noong linggo ay nasa 71 Chinese aircrafts na ang kanilang nasilayan kung saan inilunsad anya ito ng China bilang tugon sa pulong ng kanilang Pangulo sa bansang Amerika. Anya na hindi na bago ang maganitong ulat para sa kanilang mga residente na kung matatandaan niya ay noong nakaraang taon at nitong buwan ng Enero ay mas lalong lumalala ang pag-iikot ng mga puwersa ng China sa kanilang border. Dagdag pa nito na hindi naman sila nababahala sa nagiging pananakot ng China lalo na't kampante sila sa magiging aksyon ng kanilang gobyerno.
Patuloy din umano ang ginagawang pagsasanay ng kanilang puwersang militar sakaling magkaroon ng mas mainit na pagsiklab ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Magtutulungan tayo pag tayo inatake. Pero malinaw po yan, pag naunang umatake ang Estados Unidos sa China dahil sa Taiwan, wala po tayong obligasyon na tumulong. Pero dahil nga po sa EDCA, pinayagan natin mag-preposition sila ng mga sundalo at mga equipment. So natural, ang layo-layo ng Guam, ang layo-layo ng Hawaii, ang layo-layo ng California, saan nila kukunin ang mga missiles nila at mga sundalo na gagamitin laban sa China dito po sa Pilipinas. At kung ikaw naman ay China at mayroong naputukang gera, siyempre, hindi mo naman matarget ang Estados Unidos na napakalayo. Ang layo rin ng Guam, ang layo din ng Hawaii. Inasan ba ang mga Amerikano? Saan ba nila ginagawa yung paglusob at pag-atake sa China? Di ba Pilipinas? Mapipilitan sila, miski tayo mag-BFF, na-targetin yung mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya yan po yung sinasabi nila na nagiging magnet para sa pag-atake, no? Pag nagkaroon ng putukan sa panig ng Amerika at ng China. Now, alam nyo, may nabasa rin ako interview ni Ambassador Babes Romualdez na talaga naman tinawag na arkitekto nitong bagong foreign policy initiative ni PBBM. Ako po'y nagdadasal at naniniwala na ito po'y knee-jerk reaction lang. Panandalian lang po reaction to ni PBBM. Kasi yung mga pronouncements naman yan ng nauna, malinaw. Independenteng panlabas na relasyon ang nais ni Presidente PBBM, ipagpatuloy yung polisiya ni Presidente Duterte. Pero nagkaroon kasi ng pagkakataon, tawagin na natin silang mga hawks, yung gusto nilang magkagulo at Campus America. Itong si Ambassador Babes Romualdez, no? Dahil nga, nagkaroon ng mga ilang hakbang ang China na mukhang unfriendly dun sa West Philippine Sea. Na naging dahilan naman, inamin naman ni Presidente PBBM na nagkaroon siya ng sleepless nights. So pinagsamantalahan. Nung dumating dito, yung Secretary of National Defense, hindi naman kasama sa agenda yung apat na karagdagang EDCA na isingit sa bandang huli. Pinagsamantalahan yung insecurity ng ating Presidente na baka mamaya sakupin nga ng China yung mga isla natin para magamit yung EDCA. Pero hindi ata malinaw kay PBBM na kapag pinagamit niya ang ating mga base militar at nagkaroon ng putukan, Pilipinas lang ang tatargetin sa buong Southeast Asia ng China. Sa ayaw o sa gusto man ng China. Kasi sa Pilipinas manggagaling yung pag-atake ng Amerika laban sa China. Papayag ba naman ang China na gagamitin ang base militar ng Pilipinas para targetin ang Beijing? Siyempre hindi. Bilyong-bilyong taong mamamatay, no, kapag tinarget ng Amerika ang China, no, dahil pinaka-populated country yan sa buong daigdig. So bago mangyari yun, aatakihin muna ng China ang mga Amerikano saan? Sa base militar na naririto sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Nagdadasal po ako to na panandalian pa lamang ito na reaksyon, knee-jerk reaction. Kasi itong mga hakbang na pinapakita rin ng China na siya ngayon ay nangunguna para itaguyod ng kapayapaan sa lugar na gaya ng Iran at saka ng Saudi Arabia, sana po yan po ay maging senyales kay Presidente PBBM na hindi naman basagulo ang mga Chino. Now, totoo po na patuloy po ang pag-aagawan natin dyan sa West Philippine Sea. Pero ang problema po kasi, bagamat meron ng resolusyon ang International Tribunal for the Law of the Sea, ang naresolve lang po yung issue sa karagatan na walang legal na basihan yung historic claims to waters ng China. So yung mga inaangkin niyan na buong West Philippine Sea ay municipal waters, wala pong saysayad. Sa akin, sapat na yon. Kahit ano pang gawin ng China, hindi nila mabubura yung katunayan na wala silang titulo dun sa karagatan na inaangkin nila. So bagamat siya ay malakas, ang mangyayari po dyan, parang Israel, anong gawin ng Israel? Gumawa pa nga sila ng pader doon sa inaangkin nilang kalupaan yung occupied territory sa tinatawag. Paulit-ulit sinasabi ng buong daigdig, hindi mo magiging kabahagi ng teritoryo yan because that is territory acquired through use of force. At yan din po mangyayari sa China. So hindi na kinakailangan maging dahilan para magkaroon ng giyera ang usaping West Philippine Sea kasi wala na pong kahit anong saysay ang claim ng China sa karagatan na yan. Ang problema po, pagdating doon sa mga islang pinaglalabanan, iba po ang magde-decide dyan. Kasi iba yung batas na sakop ang pag-aagawan sa karagatan doon sa batas na sakop sa agawan ng lupa. Pag lupa po, kung sino ang may pinakamalakas na ebidensya na siya ay soberenya, sa kanya mapapapunta yung titulo na pinag-aagawang lupa. Now, ang problema po dyan, kinakailangan pumayag ang lahat ng partido, unang-una marisolba sa International Court of Justice o di naman kaya sa yung one-to-one na arbitration. Hindi pa po pumapayag ang China. In fairness, ang Pilipinas din po, doon sa ICJ, hindi rin po tayo pumapayag na mag-litigate sa ICJ kapag ang pinag-uusapan ay teritoryo ng Pilipinas. So pareho lang tayo ng China. Huwag nating isipin na China lamang po ang ayaw. Pati po tayo ayaw. Yan po talaga yung ating sitwasyon. So, sa akin naman, napatunayan na natin na bagamat may hidwaan tayo, hindi naman po yan magdudulot ng gera. Ang magdudulot po ng gera, Taiwan. At sana po matuto tayo sa Vietnam. Ang Vietnam nga, mas active sila sa paggamit ng dahas laban sa China. Pero bagamat sila nagkakagulo dito sa pinag-aagawang isla sa, hindi naman West Philippine Sea tawag dyan, sa Paracel Group of Islands, patuloy po ang kanilang relasyon ng China.
Sa katunayan, number 1 recipient ngayon ng foreign investment ang Vietnam. And yet, pinakamatinding kalaban ng China pagdating sa pinag-aagawang isla, ang Vietnam. Di ba po? So pag-aralan natin ang ginagawa ng ating mga kapatid na Vietnamese. Paano nila na isusulong yung interest nila, paano nila nakukuha yung kapital ng mga Chino, yung mga turista ng Chino na pinaglalaban pa rin nila ang kanilang teritoryo dyan sa Paracel Group of Islands. No? Yan po dapat nating modelo. Ano magbibigay na mas maraming pagkain sa pagkainan at hindi yung sunod-sunuran tayo dahil nung minsan ay sinakop tayo at ginawa tayong colony. Binili pa nga tayo. Alam mo yung pagbili sa Pilipinas? Kinagagalit ko yan eh. May artikulong sinulat dyan. Sa larangan ng international law, you can, yes, purchase territory, but you can only purchase as much title as your predecessor had. Ano ba titulo ng Espanyol nung binili nila tayo sa pamamagitan ng Treaty of Paris? Mga Espanya, nandiyan nila sa Intramuros. Mga Espanyol, di ba? Kaya nga nagdeklara na nung June 12 ng independence si Presidente Aguinaldo. So, malaya na tayo nung nagkaroon ng Treaty of Paris. Ang binili nila, Intramuros. Di sa kanila yung Intramuros. Di ba? Kaya nga, lumaban ng ating mga ninuno. Ako yung aking lolo sa tuhod na tinatawad, siya ang nakapatay ng pinakamataas na opiser ng Amerika. Doon sa New Orleans, merong rebulto yung napatay ng lolo ko. Ako naman, proud na proud, nakapatay niyan, lolo ko sa tuhod. No? So, pauminhin niyo po, kung kayo po ay naniniwala na ang savior natin, Amerika, hindi po ganun tingin ko. Wala pong ibang magsasalba sa buhay ng Pilipino kundi kapwa Pilipino lamang. Tanggapin na po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.